Ang ating mga bato ay kabilang sa organs for biotransformation and elimination. Ibig sabihin, tumutulong ang mga ito kasama ang ating liver upang i-cleanse ang ating katawan. Kumbaga, master detoxifier yan. Pero paano kung nasisira na ang ating mga bato? Ano ang dapat mga palatandaan? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Hindi magandang bagay kung nasisira na ang ating mga bato dahil sa mga pagkaing toxic at mga ginagawa nating toxic din. Kadalasan at early stage walang overt symptoms ang chronic kidney disease. Ito ay dahil nakakayanan pa ng ating katawan na mag-cope up sa pagbaba ng function ng ating mga bato. Usually sa early stages ng chronic kidney disease, na-diagnose ito kasabay ng pagpapa-blood test or urine test dahil mayroong ibang mga sakit gaya ng hypertension at diabetes. Pero at later stages ng kidney disease, mayroong mga sintomas na pwede na magpakita tulad halimbawa ng weight loss at pagkawala ng ganang kumain. Pwede ring mamanas mula sa sakong, sa paa at kung lalala pa, maaari ding mamanas hanggang sa tiyan at sa mukha. Kasama ng mga ito, pwede ring makaranas ang mga pasyente ng hirap ng paghinga, mabilis na pagkapagod, dugo sa pag-ihi, hirap ng pagtulog, pangangati ng balat, muscle cramps, headaches, at para sa mga kalalakihan, pwede rin magkaroon ng erectile dysfunction. Mayroong mga stages ng chronic kidney disease mula stage 1 hanggang stage 5. Kapag ang creatinine clearance ay bumababa to less than 15%, kidney failure na po yan. At baka kinakailangan ma-dialysis ang pasyente. Kaakibat ng pagbaba ng creatinine clearance ay ang pagtaas naman ng inyong creatinine o yung lason sa katawan dahil hindi na nakaka-function ng mainam ang ating mga bato. Kumbaga, nawawala na yung detoxifier natin kaya tumataas ang mga toxins at nahihirapan tayong i-clear ito. Kaya evidence niyan sa labs ay ang pagtaas ng lason ng creatinine at pagbaba ng creatinine clearance. Kaya uulitin ko lamang po, kailanman hindi magiging magandang balita na ang creatinine ay umaangat at ang creatinine clearance ay bumababa. Kung may maririnig kayong magsasabi niyan sa inyo na magandang balita yan, nako, kahit sabihin pa niyan, ayon sa pag-aaral, huwag kayong maniniwala dyan. At dahil alam kong itatanong ninyo sa akin kung paano nga ba ito ayusin, ang best po riyan ay ang alamin kung bakit nasisira ang bato at gagamutin natin ang dahilan yan. Halimbawa, mayroon kayong diabetes at hypertension. Mainam na gamutin natin ang mga yan at kontrolin ang mga sakit na yan upang makontrol din natin ang pag-deteriorate ng kidney function. Kumbaga, kung patuloy nasisirain ang mga sakit ninyo ang inyong mga bato, wala tayong magagawa. Kaya mainam na kontrolin natin ang diabetes at hypertension. Gayun din, kung mayroon kayong mga iniinom na mga supplements o mga herbal medications, sabihin po ninyo sa mga doktor ninyo upang malaman kung may epekto ba ang mga ito sa bato. Dahil kung mayroon, kinakailangan po nating itigil kasi kung hindi, patuloy nasisirain yan ang ating mga bato. Siguro may magsasabi sa inyo, herbal naman ito, walang side effect. Yun ang akala ninyo. Lahat ng mga inumin, kainin, mayroong interaction yan sa ating mga katawan. Mapa-synthetic man yan o mapa-herbal o kung ano pa man yan, kung mapapasobra ka, mayroong epekto yan. Mayroon kasi tayong konsepto ng hormesis. Ibig sabihin yan, at certain point, ang isang bagay, say for example, herbal medication, ay po pwedeng makatulong. Pero kung mapapasobra ang dose mo niyan, po pwedeng makasira sa iyo. Ganun kasimple. Kaya naman sabi ko nga sa inyo, ayaw na ayaw kung magkakasakit kayo at sa huli, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Hindi naman kayo paninindigan ng mga hindi lisensyadong nagbibigay sa inyo ng mga herbal na yan kapag ka nagka-problema kayo sa bato nyo. Sa doktor pa rin lisensyado ang punta ninyo. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat!